Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. At ngayong araw po na ito ay kasama pa rin po natin ang ating pong #1 kagawad from Barangay Marcelo Green, ang ating former ex-PBA. At the same time, siya po ay naglilingkod na sa Barangay Marcelo bilang barangay kagawad. Let's all welcome back Kags Miko Custodio. Hello po, maraming salamat po ulit. Yeah. Welcome to the kapita-pitagang sa barangay tayo na ito lang ang channel pagdating sa barangay. Ito lang ang show. Tama ka dyan, Kap. At alam mo ba, Kap, si Miko, bata pa lang to, kasama pa lang to ng kaibigan nating former barangay kagawad na si Kagawad Cosme Custodio. At talagang nasubaybayan ko na at nakita ko talaga yung passion niya pagdating sa sports. Yeah. Kaya nga sabi ko, pag basketball, Kagawad Miko kagad. At tuwan-tuwa ako sa kanya nung nakapasok siya dun sa PBA. Kasi nung nagda-draft pa lang to, nakaabang kaming lahat eh. Talaga. Salamat po, ate. At nakakatuwa dahil nakapaglaro siya. Pero may matanong ako, Mix. Nag-stop ka na ba sa basketball? Opo, Ate Marie, nag-stop na po ako. Since the injury? Since the injury po. Since the injury. Ate Marie, may naging may injury to eh. Ano po naging injury mo, kagawad? Ano po, Kap, nagka-Achilles tear po ako. So, kaya hindi na po ako nakabalik. Pero naglalaro ka pa rin ngayon? Opo, naglalaro-laro na lang po. Pero hindi na po competitive. competitive. Po. Kasi namimiss ko pa rin po eh. Siyempre. Is it the same with your Kuya Kevin Ferrer? Yung... Parang alam ko nagka-Achilles din si Kuya Kevin mo eh. Yung brother. Parang ganun din, Ate Marie. Tama. Pero si Kevin ngayon po, naglalaro po siya ulit. Tsaka, Doon sa team mo sa Tenerife before, yun. yes. Sobrang shooter pa rin, Ate. Oo nga eh. Pero nakakatuwa kasi alam mo po yung sports, napakaganda ng mga programa niyan pagdating sa kabataan. Kasi doon tayo nagsimula, Kap eh. We started as SKs, kaya mahal na mahal natin yung pagdating sa youth advocacy at youth empowerment. Lagi natin kaakibat ang mga programa pagdating sa sports. Kaya naman, Kags, ang question ko sa'yo, mabalik tayo kay Kagawad Miko, Kap, no? Ano ba ang mabibigay mong advice sa mga nais na tumahak sa politika? Especially dun sa field na pinasok mo ngayon na from sports ngayon sa politika ka naman. Although I know na hindi naman bago sa'yo ang mundo ng politika since yung family mo, it started with your lola and then na-translate sa iyong father and now ikaw na. Para sa akin, Ate Marie, ang payo ko lang po sa mga nais tumahak sa politika ay magkaroon siya dapat ng tiyaga at pangunawa at pakinggan ang mga kanilang hinanaing. Problema ang kailangan ng kanyang nasasakupan. Yeah, totoo yun. Okay. Actually, akala ko, kasi kailangan, dagdagan mo ng patience. Yung patience, kailangan mas mahaba. Hindi pwedeng laging galit o laging pasugon. Pero anyways, this is your moment to shine, kagawad. So, gusto ko lang malaman, ano-ano na yung mga achievements mo as a legislator, barangay legislator at that, ha? At mga advokasya mo na yung nais gawin, like ordinansa, resolution, kasi naman ang trabaho ng kagawad. So, shoot! Bilang barangay legislator po, ako po ay nakasuporta sa aming kapitan sa pagplano ng mga proyekto at magbigay ng tamang serbisyo sa aming nasasakupan. My advocacy is to maintain the cleanliness of our barangay. Pinag-aaralan ko po ngayon kung maaaring gawin ordinansa o resolusyon ang tapat mo, linis mo. Okay. So, yung tapat mo, linis mo, other than that, ano pa yung in-extend mo? Ano pa yung mga innovative projects o na ginawan mo as a kagawad para sa iyong barangay? Ngayon po, Kap, tinutuloy ko lang po yung
yung nasimulan po ng aking father. At syempre, doon din po ako masaya. Yung pagwawalis po sa ating mga avenues, yung pagpuputol po ng mga puno, pagdedeclogging po, at saka kung ano pa po kayang gawin po sa committee po na naibigay po sa akin. Yung Thanks, cleanup drives, Yung- ini-implement nyo yan weekly. Kasi di ba may DILG memorandum tayo. Tsaka may mga creeks din kasi, Yes, di ba, opo. na may mga islands na ano yung ginagawa nyo ngayon? Definitely nakikipag-coordinate kayo with Sendro. Yes, opo ma'am. Nakipag-coordinate kami sa Sendro. Siyempre, tumutulong din po minsan. Lagi pong tumutulong sa amin ng DNR pagdating po sa mga cleanup drives. So, gumagawa ka ba mix ng mga programa katulad ng, kasi marami rin tayong mga business establishments sa Marcelo Green Cup. So, I'm sure yung kanilang CSR department ay willing na tumulong sa mga programa mo. I think yun yung isa sa mga maa-advise ko, lalo na yung clean-up drives, yung mga pagdating sa CBS environmental approach, kailangan na kailangan yan. Yes. Ang galing niyo sa acronym. Hindi ako magaling sa acronym. Pakikumpleto ha. Okay Sa po. ating mga manonood. Yung mga acronym, CBS. Yeah, yan yung CBS. Ano ba kags ang CBS? Ano po, Kap, tsaka Ate Maria, cleanliness, beautification, and sanitation po. Oh, galing ah. Pero alam mo, napaka-unique nito mga kabarangay kasi usually ang binibigay po sa atin ng ating mga kapitan pagdating sa CBS and environment sa mga babae na kagawad. Yes. Yan yung usual. Pero this time around, bukod sa bata na, lalaki pa ang CBS nila na nag-ano. Tsaka definitely may team ka dyan na ibinigay sa'yo. Yes, So for mga ilang empleyado meron ng CBS ng Marcelo Green? bali po sa CBS po, meron po tayong 32 po. So kasama na po doon yung grass cutting team, yung street sweepers po natin, at syempre po yung misting team po natin. Yung misting team po natin para makaiwas po tayo sa mga dengue case. Oo, medyo prevalent ang dengue ngayon. Opo. Kags Marie, ay meron ba siyang mga ano sa tingin mo, ikaw kagawad? Meron ka ba mga programa o proyekto na nagawa ng yung dating yung kagawad ng tatay mo noon? Ano mga gusto mo ipagpatuloy lang ngayon? Sa akin po, Kap, nais ko lang pong ipagpatuloy kung ano man po yung nasimula ng aking ama. Aha. Dahil para sa akin naman po, wala pong mali or kumbaga nasa matuwid na daan po yung nasimulan po ng aking ama. Siguro po meron lang pong mga konting loopholes. Siyempre po, andito naman po ako para ayusin lang po ng konting-konti po. Opo. Tama. Lagi naman ganun. Alam mo, as time goes by, nagkakaroon tayo ng mas magandang pag-iisip, mas magandang creative minds. Lalo na sa age mo, mas marami kang mas magagawa pa. And sabi ko nga kanina, ang iniisip ko Kap sa kanya, definitely meron sa'yo from within na gustong-gusto mo na gawin para sa ating mga kabarangay dyan sa Marcelo Green na baka this time, pwede mong gamitin tong platform na ibigay sa amin. Kasi meron tayo niyan sa loob natin na gusto nating gawin. Pero not particularly sa CBS, Kags. Not particularly sa CBS. Dahil ang kagawads naman, pwede naman tayong magtulungan. Tama. Diba? Pwede tayong magtulungan, pwede natin isang guni sa ating kapitan kung ano yung mga programa na yon. Lalo na kung maganda yung samahan nila ng kapitan niya at mga Relationship, kagawad. yes. Oo. Diba? Go. Yun nga. Balik ko yung tanong ko mga kabarangay. Ano yung tingin mo na pinaka-unique lang na hindi tayo mag-stand dun sa CBS lang alone na gusto mong gawin sa Marcelo Green? Para sa akin, kumbaga makita ko lang na okay at nasa tama yung pamumuno ng ating kapitan. At syempre po kung meron man po akong nais na gawin, syempre po dapat sabihin ko po muna kay Cap Ian Aguilar para at least kasama po ng ating council para mapag-usapan po namin. Pero ngayon po sobrang dami pong mga plano ni Cap para sa ikauunlad lalo ng Barangay Marcelo. Yes. Actually, si Cap Ian Aguilar po ay isang former SK chairman din ng Marcelo Green. So, yan yung sinasabi natin na... Anong batch? Yun ang hindi ko sure Okay, kung okay. anong batch. Okay. Pero parang
2002 to 2007 ba siya? Hindi ko po sure, Hindi mo Ate sure. Marie. Oh, alam ko parang ahead kasi siya sa akin ng one term. So, yun nga, Mix, ang mga matatanong ko rin naman is yung mga, aside sa mga programa mo, no, dito naman tayo sa mundo o realidad ng politika. Sa realidad ng politika, ano bang nakikita mo na nakapagpabago sa isipan mo o yung pananaw mo o paniniwala mo as public servant na nais mo bang ipatuloy ang iyong naumpisahan na? Ang aking nakikitang realidad sa politika at nagbago ang aking pananaw dahil walang permanenteng kalaban o kaibigan dito sa politika. Basta ang importante lang po, magkaroon lang po tayo ng hangarin at magbigay ng tunay na serbisyo sa ating nasasakupan. Alam mo ka, parang pag nagsasalita si Miko, parang kinakabahan ka ba? Medyo kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, Mix. Kakabahan. Oo, huwag kang kabahan. Alam mo, sa totoo lang nakakatuwa magkaroon ng mga ganitong guest, lalo na yung first time. First termer ka ba? Yeah, First first termer siya. And first termer, number 1 Barangay Kagawad. Oh. Diba? Siya next in line? Yes, siya ang next in line succession ruling na ba ito? Okay. Then pagbutihan mo lang a piece of advice coming from, like for example, si Kags Marie, may preba na, ika nga sa karera. So, ano lang, pagbutihan mo lang. Si Kags Butch, maraming yung experience sa politika, taas. You listen to these people, most especially they're from Parañaque as well. So, yun yung marami kang matututunan from them. Okay? Now, if gusto mo naman ng ibang klase, mga innovatives, nandito ako to tell you anything under the sun. Pagdating sa mga proyekto pang gusto mo, hindi ako dumaan sa pagiging kagawad, though, pero ang puso ko ay nakadikit sa aking mga kagawad ngayon. Hindi pwedeng magkahiwalay kasi kailangan, kaya kayo nandyan. Maganda yung naririnig ko sa iyo, Kags Miko, na sumasangguni ka sa kapitan, sumasangguni ka sa mga kasama mo. Kasi mas matibay ang barangay kapag magkakasama ang council. Tama. Mahirap magserbisyo kapag merong mga infighting na nangyayari. Okay, yun. Malay mo ma-postpone o malay mo matuloy. Either or, huwag ka lang tumigil sa pagsiservisyo. Yes, Kap. That's the best advice o unsolicited advice. Sabi ng airpads ko, huwag ka raw magbigay ng unsolicited advice hanggang di hinihingi. Pero based on sa iyo, maganda yung tatahakin mong basta tuloy-tuloy lang. Andyan si Kags Marie, ang daming connect niyan. Okay, kingmaker ng Parañaque yan. Yun. So, alam mo, para akong nashook sa mga sinabi ni Cap Dondon. Napakaganda ng mga advices niya. Kasi sa ngayon kasi parang nakikita ko sa kanya, Cap, yung sarili ko dati na observer lang, hindi ako magsasalita. Yeah. Titignan ko muna lahat. So, sa ngayon, gusto ko kasing makuha talaga yung punto mo pagdating sa realidad. Kasi sinasabi mo nga na nakikita mo na there are no permanent friends. There are no permanent enemies sa politika. Question. Go. Biglang, question. Personally, naramdaman mo ba to? Kasi hindi ka magsasalita ng ganun kung walang pinanggagalingan. Ako, sa sariling experience ko po at saka sa sariling opinion ko, Kap, tsaka Ate Marie, naka-experience na ako. Kumbaga, siyempre, sinagot ko lang po yung dapat ko pong sagutin na galing po sa puso ko. At binanatan ka ba? Hindi naman po. Hindi naman po, Kap. Yun lang po. Gusto ko lang pong maging totoo. Kumbaga po. Okay. Yan, alam mo, ako naniniwala ako, Kap, tsaka mga kabarangay na as long as it's coming within your heart, Yeah. from your, I mean, within your heart, yung soul mo, yung passion mo nandito, you will go a long way. Kaya, pagpatuloy mo lang yan, Mix, kasi tingin ko marami ka pang mararating. And, sometimes you have to, not only reading their minds, you have to speak up and stand up for them. Kasi, minsan, pagka sumusunod lang din tayo sa agos,
walang nababago. Punta ka sa Diba? basura. Tama. Lalo na yan, alam mo yung basura na yan, napakaraming programa na magaganda dyan na makakatulong talaga para sa ating mga kabarangay. And, ang pinaka mong, kasi nakikita ko si daddy mo before, very active siya. Kahit saan, makikita mo si Kagawad Cosme. Yung mapa street sweepers, mga purok areas, nandyan siya, nakikipag-coordinate siya. Kasi isa yan sa mga magagandang programa ng barangay. Yeah. Kasi yan ang hinihingi talaga ng ating mga kabarangay, especially the HOAs. Yung maintain lang nila yung cleanliness and beautification ng kanilang lugar, particularly yung collection of garbage, napakahalaga niyan. Oh. Saka nakakibad yan sa kung anong problema natin ngayon, yung climate change. Yes. Yung Yes. ano mo. So yun nga yung sinasabi ko sa iyo. May magkakamag-anak yan. So simulan mo sa cleanliness campaign, pero tapos kasi ngayon nire-require ng DILG eh. Yes, Kap. Okay? Tatlo yung requirement ng DILG. Hapag, yung magtanim, tapos yung barkada. Bida. Yung bida rin, Kap. Yung bida, yung pang sa drugs. So, 4 pa lang nga pala. Tapos, barkada, saka yung isa, yung barko. Di ba? So, lahat yan magkakaakibat. Yung ginagawa mo ngayon, malaking bagay yan. Be passionate sa pagdating dyan. Dahil, definitely, baka mamaya, after how many years lang, Kapitan Migo na tawag natin sa'yo. Hindi po. Hindi natin masasabi yan, di ba? Kaya naman... Pero ngayon, yung kapitan, okay lang ho doon sa kapitan. Huwag kayong mag-alala. Mukhang You're safe trustworthy with to. him. Yes, Oo, you're trustworthy safe ho with itong him. kasama namin. Sinasabi lang namin yung realidad na kapag ginalingan ho ng isang tao, hindi lang kapitan, pwede maging konsehal, bukal, hanggang sa ano. Basta, performance speaks. Yun yung sinasabi. Oo. Okay, so any last messages, Miko, sa ating mga kabarangay at sa ating mga taga-subaybay? Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay naimbitahan sa napakaganda niyong show, lalong-lalo na po pagdating po sa ating barangay. Nagpapasalamat din po ako sa mga sumusuporta po sa akin mula po sa aking barangay, Barangay Marcelo Green. Nagpapasalamat rin po ako kay Kapitan Ian Aguilar sa binibigay po niyang tiwala at suporta. At syempre po, always nandito po si Kagawad Miko upang magbigay ng serbisyong tama, at lagi lang po nandito po ako at lalo ko po masisipagan. Maraming salamat po. Yan. Diba? Sige. Nag-speech siya. Oo, galing. Kaya naman mga barangay, baka meron kang babatiin pa, Kap, bago tayo magtapos. Lako, nalimutan ko eh. Next, Hindi, babawi next na ako lang. kay Gags Butch. Actually kasi may kwentuhan Yeah. lang, no? Bago tayo mag-extra, may tumawag, sabi sa akin, Kap, pakibati naman po kami, mga ano, kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kabarangay ko, mga kasama nating council, grabe ngayon. Malamang kayo rin naranasan nyo sa different provinces, different cities or municipalities. Busy-busyhan tayo ngayon dahil sa takbo ng politika. So, medyo busy ho ako sa itong mga nakaraang panahon dahil nga dyan. At the same time, si Kags Marie din, ganun din ho yan. Busy rin ho yan. Siyempre, hindi umayaalis sa atin na humingi ng tulong yung mga kakandidato ngayon. Most especially sa amin, sa Mandaluyong, wala naman hong kalaban, wala ho kaming boring ho yung politika sa amin, walang naglalabang ano. Dahil maganda ho ang samahan ng mga tao sa Mandaluyong, maganda ho yung ano, yung political atmosphere sa Mandaluyong. That's one thing. So, though ganun pa man, busy pa rin ho ako. Most especially sa pagtulong sa mga tao. Okay? Si Kags Marie naman, siya magsasabi kung saan siya busy. Okay, Take it away. mga kabarangay, napakaganda po ng ating segment ngayong araw na ito. Kaya naman po, huwag niyong kalimutan to please subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook page.
sa Barangay Tayo at kasabay na rin po ng TikTok po natin na bago natin ginagawa ngayon, Kap Dondon. So again, on behalf of SBT family, we would like to say thank you to our guest for today, Kags Miko Custodio. Abangan niyo po kami mga kabarangay sa susunod pa ng mga episodes dito lang Bigay ng sa Barangay Tayo. at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay